Salamat po sa ating lahat. Okay. At na. Sabi ng misis ko, tumatanda na raw ako kasi mahaba na raw yung sermon ko. Testing ko kung ngayon kung mahaba na raw talaga. Kaya niyo orasan ko po, alas 8. Sa gabi pong ito ay pag-aralan po natin ang aklat ng Joel. Sabi ng misis ko, naikinig siya ng devotional. Ang ganda ng aklat ng Joel. So, tatlo lang naman siyang chapter na po. Kaya atin itong pag-aaralan sa gabing ito. Tayo pong lahat ay pumikit para po sa panalangin. Mahal po namin Panginoon, samantala kami mag-aaral ng inyong salita. Kasihan niyo po kami ng banal na Espiritu na para po ang mensahe nito ay amin pong matamasa na nalalaman sa tulong ng banal na Espiritu. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Okay. Ang aklat po ng Joel, ang ibig sabihin po ng Joel, ay, parang may pangalan, Joel, tatay ni Lovely, ay Yahweh is God. Okay? Ang salitang Yahweh, walang iba kundi si God. Okay? God is God, as if the same. Ngayon, bakit po ako naka-scarf? Dahil ang aklat po ng Joel ay meron pong kinalaman sa end time event. Napakalaki po ng kinalaman na to ng end time event, ang aklat po ng Joel. Kaya kung kayo po ay hindi nagbabasa ng Bible sa gabing ito, masummarize po natin ang aklat ng Joel, meron na kayong natapos na aklat ng Bible. Aklat po ng Joel. Sabi po sa 1:4, ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng balang. Ang iniwan ng balang ay kinain ng uod. At ang iniwan ng uod ay kinain ng kuligbig. So dito sa aklat ng Joel, in fact, nung ako po ay college, nag-research paper ko po ito. Itong aklat ng Joel. Dahil meron po ditong binabanggit na mga balang, tipaklong, uod, at saka po kuligbig. So 4 na klase na mga insekto na aatake sa bansang Israel. So this is a metaphorical message from God mula sa minor prophet na si Joel. Una po, ang unang binanggit ay tipaklong. Siguro naman po alam natin ang tipaklong. And then, balang. Actually, ginagamit po parehas yan, tipaklong o balang, balang o tipaklong. Pero, mas appropriate gamitin po yung salitang balang kapag nga po ito ay laksa-laksa na, sobrang dami, mga balang. Inatayin kami ng mga tipaklong, inatayin kami ng mga balang. At meron din binabanggit na uod at saka po kuligbig. No? Iisa ang karakteristik ng mga insektong ito. Sila'y ginawa ng Panginoon para magkaroon ng napakalaking salot sa bansang Israel. Wala ibang tungkulin ang mga insektong ito kundi limasin lahat ng kanilang madadaanan dahon. Okay. Ano po ang spiritual implications ng mga insektong ito sa bansang Israel? Ang bansang Israel, pagdating po sa tinatawag natin na farming, sila po ay napaka-puhusay, napakagagaling. Dahil sila po ay tinuruan ng Panginoon kung paano magtanim sa napakaliit na space. At ito po ang isa sa mga pinagkukuhan na po nila ng pagkain ng kanilang agrikultura. Pero, may mensahe ang Panginoon sa 4 na insektong ito. Ano po ang kanilang katangian? Kumain ng dahon, kumain ng bunga, nang sa ganon, mamatay lahat ng kanilang pinagkakitaan at matigil na ang kanilang pagtitiwala sa kanilang farming industry. Idiniin ng Diyos na walang takas sa Joel 1:4, ang sabi ay, ang kinain ng tipaklong, pag may natira kakainin ng balang, pag may natira kakain ng uod, at meron pang panggabing tipaklong, yung maitim. Alam niyo po yung panggabing ito, pag binuksan niyo yung mga favorite na laruan ni Julian,
Pag binuksan niyo yung mga paso, magtatalo rin yan para silang mga ipis. You know what, mga kapatid, ang salot na dumarating sa bansang Israel ay boses ng Diyos. Ito po ay tinig ng Diyos, nang ibig sabihin, it's a wake-up call, walang makakatakas sa aking panawagan. Maaaring sasabihin mo, tsamba lang na nakakain yung grasshopper ng aming mga pananim. Pero meron pang tatlo at hindi na yun tsamba. Iyon po ay kasiguraduhan na ang Diyos has a constant reminder to all of us that there is a message coming from God na huwag nating pabayaan ang wake-up call ng Panginoon sa ating iglesia. Kapag nilimot po natin yung una nating pag-ibig, sabi po yan ng Panginoon sa Revelations, nilimot nyo ang una nyong pag-ibig. It's a wake-up call sa isang church doon po sa aklat ng Revelation. Mahirap po yun. Alam niyo yung kanta ng First Love Never Died, Albor? First Love. Sino ba ang first love mo dito sa Pasiro? First love never died. Pero ang sabi ng Bible, yung first love ay maaaring mamatay. Maaaring mawala. Ang sabi ng Panginoon, kayo ay manumbalik, kayo ay maging active muli, at mag-initiate muli, at huwag na tayong maramdamin sa loob ng ating iglesia. It's a wake-up call sa bansang Israel. Ang locust na ipinadala ng Panginoon ay laksa-laksa. Sa panahong iyon, nagdilim ang sangkalangitan. Wala silang ibang nakita, pati yung araw ay natatabunan ng locust. For so many days, ang locust ay umatake sa bansang Israel at sinalot ang bansang Israel. Sasabihin ng mga scientists, this is just a natural phenomena. I would like to tell you this evening na ang mga natural phenomena is controlled by a power that is from above. Hindi ito basta lamang pinadala ng hangin o pinadala ng mga anak ng mga tipaklong, kundi ito mismo ay galing sa ating Panginoong Diyos. Remember, noon pa man, ginagamit tayong tipaklong bilang salot. Kasama ito sa 10 salot na pinadala ng Panginoon sa Egypto. Ang mga Egyptian sa panahon noon, sila may pinakamaraming trigo na naipon sa buong mundo. Sila may pinakamagandang farming industry din. Dahil ang bansang Israel ay nasa Egypt, pero pinadala ng Panginoon ang tipaklong. At ito ay sinalot. Sa aklat po ng Revelation 9:10 to 11, merong binabanggit doon ang Revelation na isang uri ng tipaklong na ang kanyang buntot ay parang kamandag ng alakdan at ang mukha ay mukha ng tao at ang kanyang suot ay golden na damit na pangharang. At sinabi doon, ito'y isang mapamuksang salot sa huling panahon. Kaya papansinin natin, kaya doon sa research paper ko, I concluded na yung tipaklong is also a literal and symbolical. Ito po ay swarm of armies na atake sa bansang Israel. Pagkatapos silang maatake ng tipaklong, ay atake din sila ng army na kanilang kalaban. At sa uling panahon, binanggit din po ng Panginoon, there will be a swarm of armies that will attack. Ang bawat isa ay magkakaroon ng matinding labanan. Kung nangyari ito sa bansang Israel noon, mangyayari din ito sa uling panahon, ang sabi ni Joel. And remember that Joel is a dual prophecy. Kung nangyari ito sa bansang Israel noon, mangyayari din po ito sa hinaharap. Ang inatake po ng mga grasshopper, ng mga balang sa bansang Israel ay trigo, olibo, ubas. At kung titingnan natin ito, ang mga sangkap na ito ay ginagamit sa kanilang panambahan sa tabernakulo. Ano ang point ng Panginoon dito? So, it is a totality of destruction, pati yung kanilang pagsimba. Yung trigo is their daily bread, ginagawang tinapay para sa kanilang spiritual nourishment. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life, di ba? Pag tinanggal yung trigo, magugutom kayo physically, pero pag tinanggal na rin pati yung church, spiritually, magugutom kayo. Yung ubas, yung katas is a new wine. There will be no more celebration, and the new wine also
is called salvation. Dugo ng Panginoon ay binuhos. Wala nang celebration. Yung marriage noon, laging new wine ang ginagamit. Kapag sila merong gawain sa church, sa tabernakulo, new wine ang kanilang ginagamit. At ang olive oil is for anointing. Wala na ngayong i-anoint na hari. Wala na i-anoint na tao para maglingkod pa sa Panginoon. And also, olive oil is used to light up the candle inside the tabernacle. Na sila ay mag-shine in the middle of darkness. So itong mga components na ito ay ginagamit nila sa pagsamba po nila sa ating Panginoong Diyos. At kung ang pagsamba natin ay pinahinto ng Panginoon, ano na lang ang pag-asa natin sa sanlibutan ito? Ang tanong sa gabing ito, kung itong tabernakulo lang ang sagot sa kanilang kasalanan, bakit ipinahinto ng Panginoon ang pagsamba sa kanilang tabernakulo? Kinat ng Panginoon ang supply. Tinanggalan nila ang tabernakulo, tinanggalan ng Panginoon ng mga pangangailangan ng sa ganon, hindi na kailangan sa kanilang pagsamba. At ang sabi ko, sa Joel 1:9, ang handog na harina at ang iluming handog ay nahiwalay sa bahay ng Panginoon. Sa tingin nyo ba, kailangan ng Panginoon ng mga gamit dito sa church? Kailangan ba ng Panginoon ng aircon? Kailangan ba niya lahat na ito para ba ito sa Panginoon? At kapag ka meron nangyari sa ating masama, ay sisihin pa natin, Panginoon, Panginoon, di ba nagbigay ako sa iyo, nag-donate ako sa iyo, nagbuhay ako sa iyo, nagbigay ako ng buhay sa iyo, ng aking oras, ang panahon, tapos hindi mo bibigay yung aking panalangin? Kailangan ba ng Panginoon yan? In fact, the very moment na binigay natin ito sa Panginoon, ay galing din ito sa ating mahal na Panginoon. So nakikita niyo po yung logic ng Panginoon, kung bakit niya ito pinahinto. Hindi baga ang kagalakan at ang kasayahan ay nahiwalay sa bahay ng ating Panginoong Diyos. Katagalan, pagkatapos po nating mabinyagan, pag wala nang crusade, wala nang tawanan sa church, wala nang magandang testimony, wala nang big event, wala nang handaan, at wala nang magagandang message tayo naririnig, hindi ba tayo manghihina? Dahil tinatanggalan tayo ng Panginoon ng kasayahan at kagalakan sa church. Dahil hindi na natin nakikita. I would like to see tonight, mga kapatid, na ang ating salvation is not dependent sa church, but in personal communion with the Lord. Ipapakita ko po sa inyo mamaya, mga kapatid, kung bakit pinahinto ng Panginoon. Because there is no consecration of our lives to God. Bakit? Minsan, nagsisipa tayo kasi ginagawa lang natin kasi kailangan, kasi walang may part. Di mo makita po yung purpose natin. O kaya, wala tayong determination. O kaya, nakikisakay lang tayo sa iba, nakikisabay lang tayo sa ibang tao. Ang ayaw ni God, yung maligamgam na pananampalataya natin. Kung tayo ay magiging maligamgam lang, ang sabi sa Revelation, isusuka tayo ng ating Panginoon. Kaya, I have a 3 message for tonight. Number 1, be aware sa mga palatandaan ng pagbagsak ng spiritual nating pamumuhay. Okay? Kita niyo po yung picture na ito, likod ng church. Merong mga lumalabas na mga nabinyagan. Dahil minsan mainit tayo, minsan malamig. Minsan tayo gising na gising, minsan naman tayo ay tulog na tulog. Kapag ka po makamundo na yung nauna sa ating buhay, unti-unti na tayo bumabagsak spiritually. Sabi po sa 1 Corinthians 10:12, kaya ang sumasampalataya ay mag-ingat sa kanyang sarili, baka siya ay bumagsak. Ito po ay warning ni Apostol Pablo na kagaya sa mga panahon po niya na merong mga taong tumalikod sa pananampalataya, sila'y bumagsak. Yung akala mo, ang tibay-tibay mo na. Ang galing mo nang gawa ng programa, ang galing mo nang sumagot sa Biblia, ang galing sa Bible study, ang galing na natin. Pero, meron din time na manghihina tayo sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, hindi po ito patagalan. Halimbawa ako, 20 years na akong Adventist o 24 years na. Hindi rin ito paramihan ang na-donate o nagawa. Ito po ay patagalan ang pananatili sa ating iglesia.
Hindi baling mabagal yung ating paglago, basta po tayo ay tuloy-tuloy na nakikilala natin ang Panginoon. Kaysa yung sobrang bilis mo, tapos bigla ka naman bumagsak sa dulo. Kaya po mga kapatid, nung una tayo bagong binyagan, nag-aalam yung ating faith. Ika nga, faith on fire. Pero pag nawala na yung faith sa atin, fire na lamang matitira sa atin. Baka tayo sunogin sa impyerno. Ang nanay ko ay bunga ng Voice of Youth. Sabihin ko sa inyo. May mga taga AUP na nagpunta sa Batangas, sabi si nanay, nangaral ng Voice of Youth. Nabinyagan yung nanay ko. So dinala siya sa PUC, nag-aral siya ng high school. Ang nanay ko ay dalawa lamang silang kapatid na babae, isa nagmadre. Si nanay ko, siya na lang. Maraming umaligid na mga lalaki. Ang mga kapatid ng nanay ko ay mga lalaki na mga siga. Bawat may aligid, bungi na si Albornoz. Sigurado. Bungi. Nagrebelde ang nanay ko. Nakita niya ang tatay ko. Okay. Tingnan niyo na lang si Rap. Huwag na lang ako ha. Kaya si Rap, tara, pakasal na tayo. Hindi pa niya namimit na personal talaga nakilala. So, nagpunta sila sa Tagaytay, nagtanong sila, at sila ay nagkaroon ng unang anak, ang ate ko. Sunod. Tapos nung 8 na kami, umiiyak na nanay ko, sabi niya, anak, hindi pala kami bagay ng tatay mo. Nakawalo, hindi daw bagay. Kaya kami ay maghihimalay na. Simula bata po ako, sabi ng nanay ko, alam mo anak, kaya ganito yung buhay natin, tumalikod ako sa Panginoon. Alam ko yung truth, yung baboy, yung sabat, alam ko yung pagsimba, midweek, vesper, pero pinagpalit ko sa love life. Sino sa inyo ngayon yung magpapalit sa love life sa Panginoon? Naranasan nyo na yung sobrang hirap na parang dinatang kayo ng locus. Kung bata ko, naalala ko, wala kaming toothpaste. Sabi ng nanay ko, anak, asin muna ang gamitin natin. Natry nyo na yung mag-toothpaste ang asin. Nung sawa na ako sa asin, nanay, meron pang pampapalit. Meron, abo. Ako yung pinagsaingan ng uling. Hindi nyo pa na-try yun? Di ba? Try nyo. Pagkat subukan niya, sobrang hirap niya talaga. Pag wala na kayong pambili ng toothpaste, aramdam niyo na talaga yung hirap. Apo, sukuha kami ng toothpaste. Apo, o anak, pagkatapos mo mag-toothpaste, toothbrush, linisin mo naman yung kawali. Abo, malinis ang abo. Panglinis yun, panglinis nga ng mukha yun, try nyo. Pinagpapahinda ng uling, okay yan. Charcoal yan eh. Pampalinis yan. Ganon kami kahirap. At ramdam ng nanay ko yung bigat ng kamay ng Panginoon dahil alam niya yung katotohanan at pinagpalit niya yung kanyang pag-ibig dito sa sanlibutan kaysa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Imagine, bunga ng Voice of Youth. At isa pa sa mga milagro ng nanay ko, ang nanay ko ay malapit kay Satanas. Nung binibinyagan siya, hindi siya lumulubog. Lumulutang siya sa dagat. Saksiyan ng tita kong madre, saksiyan ng mga tito ko, at hanggang ngayon, nilikilabutan ako hanggang doon sa Batangas. Laging may sumusunod na malitim na nilalang sa aking nanay. At nung ako'y nabinyagan, nakita ko yung itim na iyon. Kung personal tayo magkwento mga kapatid, kahit magdamag tayo magkwento about this, I know that Satan is existing in our family. Alam niya na, magpapastor ako, sarap, magpapastor din, muntika na. Ang kuya ko nagpapastor ngayon. And Satan is destroying our family because we know the truth. At alam ng Panginoon yung kapangyarihan na magagawa ng Panginoon sa mga tao na magpapatuloy sa pananampalataya at hindi pagpapalit ang medalya, ang buhay pag-ibig, at ang buhay pamilya kaysa sa ating mahal na Panginoon. At saksi ang mga kabataan sa mga ito, ng mga kaibigan na Daniel. Kapag nawala na yung faith, masusunog tayo sa impyerno. Wala ng faith on fire. Ano po yung palatandaan na wala na yung alam sa atin?
Para sa'yo, paulit-ulit na lang message ni God. Stagnant na, wala nang growth. O kaya, all-knowing ka na, alam ko na yung pastor. Wala ka nang sigla sa pananampalataya. Tinatamad ka na magsimba, tinatamad ka na sa mga gawain sa iglesia. Wala nang impact yung Bible study, kahit sumama ka, wala nang impact yung GYD, wala nang impact yung crusade. Parang naging routine na lamang ang iyong buhay. Tonight, there is what I call 3 basic ingredients ng active ang ating faith. No? Number 1, secret prayer life. Hindi ko kayo kita. Hindi ko alam kung nanonood kayo o nagpe-pray kayo. Pangalawa, personal devotion o Bible reading. Sumama mo kayo sa akin o hindi, God knows kung kayo ay nagbabasa ng inyong mga Biblia. Ilang taon na kayong binyagan, gaano niya kalayo, nabasa ang salita ng ating Panginoon, nasa na kayo? Wala ba akong nakikita na nagtatanong, Pastor, ano bang ibig sabihin na to? Nandito na ako sa ganito, matutuwa ako, tatanyo ako. And joining church activities. All I know is you are all joining church activities. Pero yun po ay panlabas lamang. The real battle happens kapag walang pastor, walang elder, walang simba, walang kantahan, walang crusade, walang pangangaral, walang Bible study, walang visitation, walang birthday celebration. Kapag ikaw na lamang at ang Panginoong Diyos, meron ka ba talagang religion? Do you really have a personal relationship with our Lord Jesus Christ? Hindi mo pwede sabihin na pagka ikaw ililigtas na ng Panginoon, sasabihin, Panginoon, kasama ako sa Masinop Church, nagsisimba ako, kasama akong lumulod, kasama akong maawit dito, kumakanta kami ng mga kabataan, pero wala ka naman talagang buhay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. That is all natin. Sabi ni God, stop your worship. I will bring locusts. Take everything from you. Tatanggalin ko lahat ng talento no, lahat ng pamimigay nyo sa iglesia, lahat ng inyong ginagawa sa iglesia. Stop it. I don't want a fake relationship with you. Sa aklat ng Joel, ang mga sumisimba ay mga peteng Kristiyano. Hindi sila dumadalo na nasa puso nila. At ang sabi ng Panginoon ko kayo manunumbalik, at aking isasauli sa inyo mga tao na kinain ng balang ng uod, ng kuliglig at ng tipaklong. Kung kayo'y susunod sa Panginoon, mga kapatid, kung tayo magtatapat sa Kanya, at kung totoo ang ating pagsimba, kung kinain man ng uod, kung kinain man ng balang yung mga taon, oras, pawis, pera natin, at paglilingkod natin, sabi ng Panginoon, ibabalik ko sa iyo. Amen? Amen. Hindi mo kayang i-outgive ang Panginoon. Hindi mo pwede sa Panginoon sabihin na, Panginoon, naubos na yung oras mo sa iyo. I would like to tell you tonight, I will give you eternity, sabi ni Jesus Christ. Hindi pwede maubos yung oras mo sapagkat kailanman ang Kristiyano ay hindi nauubos ang oras. Kaya mo ubusin yung eternal life? Hindi. Hindi mo kaya ubusin ang eternal life sapagkat ganyan kabait ang ating Panginoong Diyos kung magtatapat lamang po tayo. Number 2 point. Sabi sa Joel 1:11, blow the trumpet for repentance. Gusto ng Panginoon, hindi sikreto yung repentance. Kung nagkasala ka ng hayag, humingi ka ng tawad na hayag. Pero kung kasalanan mo ay sikreto, sikreto kang humingi ng tawad sa ating Panginoon, wag mo nang sabihin. Baka tuyain ka lang ng mga kapatid, baka magkasala pa yung mga banal yan, pagchismisan ka. Huwag mo nang ipaghayagan ang mga sikreto mong mga kasalanan. Sa inyo na lang yun, itago mo yun. Ikaw at ang Panginoon lang makakalam. The people are urged to repent with fasting, weeping, and contrite heart. Alam niyo po yun? Blow the trumpet. Siguro nasabi ko na to. Yung trumpet, ginagamit ito bilang signaling. Okay? Pag-atake sila. Kaya, merong religious observances. Mag-blow sila ng trumpet. Nang sa ganun, lahat ng mga kapitbahay pupunta sama-sama sa isang oras, sila magkita-kita kasama ang ating Panginoon. Ang church ngayon, ang ginagamit na hindi na trumpet, bell. Sino sa inyo nagigising sa probinsya sa ingay ng kalampana pagka-Sunday? Bang simbahan ng mga kapatiran. Ng iba naman, nagsawa na sa bell, trompa na lang, magpapatugtog. Bawa sa AUP.
Ay, pag Friday ng hapon, ang saya doon dahil masaya na malungkot yung as the year, gitara o kaya piano, ang ganda ng tugtog, community. Ganito ang community nila. Dito sa atin ngayon, chat na lang. Send. Speaker natin si Pastor Jose Andres. Ang ating special number, ganito, ganyan. This is a trumpet call. Pagka meron nag-send sa GC, merong pagsamba, this is considered as trumpet call. Banal yan. Yung inyong pag-share ng gospel through social media ay gawain ng Panginoon, hindi gawain ni Satanas. Kapag kayo nag-share ng gospel, kayo nagda-like ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid, you are belong na tinatawag natin sa grupo ng mga nagtutrumpeta. Kaya sabi sa awit natin sa himnan, kung ang trumpeta ng Diyos ay marinig ng lahat, sino pa ang hindi nakarinig? Sino pa ang hindi nakarinig ng kaligtasan at hindi pa nakapag-blow ng trumpet? Mga kapatid, it's not silent. It should be noisy. Dapat dinig ng lahat. Napapakinggan ng lahat. Kasi pag dumating pa niya sa akin, hindi ko narinig. This is what we call divine announcement. Sa Revelation, merong 7 trumpeta na iniipan yung anghel sa Revelation. At ang sabi sa Joel 2:16, tipunin ninyo ang bayan, bandalin ang kapisanan, pisanin ng matatanda, tipunin ng mga bata, no? At yung mga pasusuin, lumabas ang bagong kasal ng lalaki sa kanyang silid, at ang mga bagong kasal na babae sa kanyang silid. Mga kapatid, ang bagong kasal, special sa Israel. Kapag bagong kasal ka, hindi ka pwedeng sumali sa army, sa laban. Bakit? Kasi habang bumabaril ka, o namamana ka, saan na kaya asawa ko, nakapagluto na kaya siya? Nalaman na kayo doon, naisipon na kayo mga sinampay. Sabi ng Panginoon kay Moses, pauwiin mo yung mga bagong kasal na 1 taon yan, bakasyon. Diba? Pag bagong kasal, Renzo, 1 taon, magpakasaya kayo, kilalanin yung isa't isa, mag-adjust kayo. Kasi crucial time yan, yung 1 year. Pag hindi kayo nagsama, okay, kinasal kayo, tapos hindi kayo nagsama, tapos magugulat kayo sa susunod taon, ba, mukhang hindi ko ata kilala yung asawa ko. Kaya yung 1 year na yun, crucial yun. Sa buong pagsasama ninyo, doon nakabasa yung pundasyon ninyo sa inyong pinagkasunduan. Okay? Gantong pindot ng toothpaste. Ayan. Mga malilig na bagay, napakalaki yan. Ganito lang hilig mo, ha? Okay. Hindi pwedeng malakas. Especially yan, kapag bagong gawa yung bahay sa Israel, hindi ka pwedeng sumama sa gera. Bakit? Kasi habang pumapana, isipin mo yung bahay mo, kumusta na kayo bintahan na? Napinturahan na kaya yun? O kaya ikayaan hindi ka pwedeng sumama sa gera. Uwi ka, sabi ng Panginoon, bakit? Isipin mo sino yung mga ani, mapupulong yung mga tanim mo. Lahat ng mga Israelita, babae lalaki, ay mga sundalo, alam nyo ba? Hanggang sa ngayon. Dahil kung konti lang bilang nila, kaya required sa kanila na maging sundalo lahat. Kaya special sa kanila kapag bagong kasal. But this time in Joel 2:16, there is no more exemption, sabi po ni Joel. Lumabas lahat, pisaning matanda, bagong kasal, pati babae, bagong kasal, lumabas. What is saying here ni Joel? Wala nang mas mahalaga pa sa pagsisisi kaysa sa bagong kasal. Wala nang hahalaga pa sa mga bagay na gawain natin normal kaysa sa pagsisisi na tinatawag ng Panginoon, mga kapatid. When it's time for worship, worship the Lord. Bagong kasal naman, mag-worship ka. Bago tayo man ang bahay mo, mag-worship ka, ano mang gagawin mo? When it's time to worship, bigyan natin ng time yung worship time natin. Corporately, family, and individually. And that is very important. And God said, rend your heart and not your garments. Usong-uso sa Israel no, pag nagkasala, wawasakan nila yung kanilang mga damit. Magsusuot sila ng saklot. Alam niyo saklot? Yung sako na magaspang. Mga kapatid, ayaw kong hawakan ito kaya kilabutan ako. Hawakan mo kung suotin mo to. Gawin mo kaya itong brief and more. Ay talaga namang makati. Tapos maglalagay ka ng abo sa iyong ulo. Tapos doon ikaw ay magpapatira pa hanggat hindi ka pinapatawag pang hanggat hindi natatanggal yung guilt feelings mo, hindi ka babangon. Parang si King David nung nagkasala siya kay Bathsheba. Nakatawa siya. Hindi kumakain, hindi umiinom, humihingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos.
Yan ang uso noon, pero ang sabi ni Joel, rent your heart, not your garment. Sawang-sawa na ako sa kaplastikan ninyo. Eh ngayon, mag-sorry ka na lang. Sorry. Sorry. Di ba? Hindi na kagaya noong unang panahon na pag nag-sorry talagang dadapa, talagang anong gagawin ko para mabayaran ko yung kasalanan. Diba? Kailangan talaga may bayad. Pag nagnakaw ka 4 times, ibabalik mo. Pag nanampal ka, magpasampal ka ulit. No? Sampalin mo ko. Nagulat ako, sampal kita eh. Sampalin mo ko 2 beses. Pag inaya ka na maglakad ka. Kasi ang panahon nun, pagsusorry, ganyan kalala, no? Pero sabi ng Panginoon, nadedetect niya yung peke na sorry. Kaya hindi yung katanggap-tanggap. And then, this is the last. Napakahalaga ito, ikatlo. The outpouring of the Holy Spirit, sabi doon, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga lalaki taway. Pansinin ninyo, yung pinalabas kanina na nag-worship, sila lamang ang mabubuhusan ng Holy Spirit. Yung matatanda, yung mga lalaki at babae, sila yung mga panghula. Yung matanda, sila yung magsisipanaginip. Yung mga bata o binata, sila yung makakita ng mga pangitain. Yung mga hindi nakasama na hindi nabuhusan ng Holy Spirit, mga kapatid, hindi sila mahuhulugan ng Holy Spirit. Sabi ni Mrs. White, basahin nyo, sa writings niya, pag nalilimutan ninyo yung midweek prayer meeting, mahirapan mabuhusan ng huling ulan. Mas matindi yun. Kaya kailangan natin talaga, walang tayong kalimutan sa ating pagtitipon. Ito yung nangyari sa panahon ng mga disciples. For 3.5 years, wala po akong pakialam kung kasama mo si Jesus Christ. Kung hindi mo na maintindihan yung turo ni Jesus Christ, hindi ka pa rin maliligtas. Kahit bumaba ulit yung Jesus Christ, pumili yung 12, kahit 3 taon niyang turuan, is Jesus Christ a failure? No, minsan, sisihin natin si Pastor, binyag ka ng binyag, tapos di mo naalagad. Si Jesus Christ, salita ng salita, yung 12 disipulo, hindi nila naintindihan. Kailan nila naintindihan? Nung makita si Jesus Christ, pinadala niya Holy Spirit. Nung nag-uusap na sila ng Holy Spirit, nagpatawaran na sila sa hindi na sila nagyabangan, naging humble na sila, nagyakapan sila, patawad sa isa't isa. Tulungan mo kayong Panginoon, ibigay mo na yung pangakong Holy Spirit. Nung dumating Holy Spirit, now we understand their vision. Kaya minsan wala tayong kapangyarihan sa pananalangin kasi wala tayong Holy Spirit. Kaya minsan wala tayong kapangyarihan sa pagsasalita kasi wala tayong Holy Spirit. Kapag meron tayong Holy Spirit, nakikita ng mga tao na ikaw ay nasa Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon ay napapahingalay sa iyo. At kapag kami kilala ka mga tao na alam mo malapit sa Panginoon, tanongin niyo yan. Kailangan mo na ba mag-asawa? Siya ba yung dapat kong ligawan? Ito ba yung dapat kong pasukin trabaho? Kinakailangan mo na ba mag-abroad? Kinakailangan mo na ba maghiwalay kami mag-asawa? Mga kapatid, yung kalooban ng Diyos ay nahihimlay sa mga tao na merong puspos ng banal na Espiritu. Kapag may Holy Spirit ka, may power eh. Kahit sa Bible study, di ba sa Mabel, limutan mo yung talata, Lord, tulungan mo ko yung verse. Pagpukat mo gano'n, no, yung talaga, kikilabutan ka eh. Sabi ko, Lord, nagkataon lang ba ito? May tanong ulit eh. Talino na binabayin sa ako. Isa pa ulit. Yun ulit. Naku, kinilabutan ako. Talaga naman, lahat ng talata pinagdalaw ni Lord sa akin. Umiiyak talaga ako. Sabi ko, Panginoon, hindi ako to. Sabi ko, ikaw ito. Sabi ng Panginoon, I will tell you what to say. Hindi sinabi, Lord, mag-review ka. Hindi sinabi, Lord. Pero they kept on listening on Jesus' words. Kasi nga naman, pagbaba ng Holy Spirit, sasabihin ng Holy Spirit, nagpasa ka ba ng Bible? 3.5 years. Wala po. Ilan ako ng binyagan? Matagal-tagal na rin po. Kapatid, nasa yung mga Bible nyo, basahin nyo. Kaya kailangan yung Bible natin, markado, alam natin. Kasi, hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan, wag na. Sa uling panahon, lahat ng dumaan sa iyong mata, ano yan ni Lord? Pati yung kay Ellen White. Minsan, basahin yung kay Ellen White. Ganyan lang, Lord, bahala ka na. Sa uling panahon, try nyo. Kasi yung Holy Spirit, matalas ang memory mo. Ipapaalala niya lahat ng nakita mo, lahat ng narinig mo, lahat ng naranasan mo,
ipapanumbalik na sa ganun yung mensahe ng Panginoon sa iyong buhay na ipipreach mo sa iba, magkakaroon ng kapangyarihan sa tulong lamang ng banal na Espiritu. Hindi sa galing. Hindi talaga sa galing eh. Wala talaga eh. Okay, tuloy tayo. Ang first church noon, nangaral sila through the power of the Holy Spirit. At sila'y lumaki at dumami ng dumami. You know? Sa last day event, sabi sa chapter 15, the seal of God and the mark of the beast. Yung 666, at saka po yung Holy Spirit. Lahat yan, parehas yan, dalawang yan, bababa kung kanino man dapat yan bumaba. Sa loob ng church at sa labas ng church. At ang sabi sa Revelation, ang banal magpapakabanal, ang masama magpapakasama. Kahit anong hingi mo ng tawad, wala na. Kahit anong basa mo ng Biblia, wala na. Kahit anong kanta mo, wala na kasi natatakan ka na ng 666. Tapos na. Ay yung paghahanda, yung panahon na hindi pa dumadating yung kaguluhan ng yung dilubyo, dapat naganda ka na. That's why itong Master Guide Training is a form of training sa loob ng ating church na gagamitin ng Panginoon sa huling panahon. Pupunta ka sa bundok, anong gagawin mo doon? Ay, may neckerchief ako, marunong ako niyan. I-guide natin yung mga tao na lost. I-guide natin pati yung sa church. This is leadership training program sa huling panahon. Nang sa ganon, hindi tayo sumasali sa fraternity, sa Eagles Club, sa Masonry, ano pa, Illuminati. Ang daming fraternity tinatay ni Satanas na inainganyo sa loob pati ng ating church. No? Ang sabi mo sa Joel 2:30, at ako'y magpapakita ng mga kamamalagan sa langit sa lupa, dugo at apoy at mga halibing usok. This is about the last day events. Ano yung halibing usok sa huling panahon? May nakita ba kayong halibing usok? Hindi ba wala iba kundi nuklear? This is about war. Matthew 24. Sinasabi niya sa huling panahon, there will be wars, rumors of wars, locusts, armies. Ang mga bansa ngayon, palaki ng palaki ang kanilang pera laban pandigma. Sa kasaysayan mga kapatid sa Pilipinas. Yung mga gray ship natin, dumadami na. Dadagdagan pa ng submarine. In 2040, magiging powerful na rin ang Pilipinas. What is the meaning of this? Am I proud? Hindi ba for our own destruction? Ang bawat bansa tumataas sa kanilang pera sa pahipaglaban, sa pahipagdigma. Dahil sa napipinto na labanan ng mga nangyayari sa panahon. At sa araw na yung maging kadiliman ng buwan ay dugo, dumating ang dakilang araw at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Maghanda tayo kasi ang aklat ng Joel tells of our future. But this is the end of it. Mga kapatid, muna ako. God, sabi po sa aklat po ng Joel, God is not only the God of destruction, but also a God of restoration. Meron bang relationship mo kay God na hindi mo pa naipapanumbalik? Yung dating napakasigla mo noong unang panahon ay pinabinyagan. Nung dati kilala mo ang Panginoon, gusto mo siyang makasama at makapiling, wala kang ibang pinapangarap kundi magpunta sa church. Ngunit sa panahon ngayon, parang nawala na yung sigla, nawala na yung dasig, nawala na yung alab sa iyong puso, na parang kinakailangan mo na lang magsimba kasi miyembro ka ng church na kaya hindi ka magsimba. Mga kapatid, ang Panginoon natin is not only a God of destruction, but a God of restoration. Kaya niyang ibalik yung mga nasirang relasyon mo sa Panginoon. Yung mga nawala mong oras na naiukol mo sa ibang pagkakataon, sa ibang panahon na pinaukulan mo ng ibang bagay pa na mas mahalaga pa kaysa pagrelasyon mo sa umaga. Pagmulat ng iyong mata, anong iyong unang nakikita, anong iyong unang binabasa? Sabi ni Miss White, ano yung laging laman ng iyong puso? Ano yung laging laman ng iyong panalangin? Ano yung laman lagi ng iyong isip at ng iyong bibig? Kung hindi ito si Kristo, hindi ka Kristiyano. God is a God of restoration. Diyos ang magsasauli. Ipanalangin niyo kay Lord. Lord, magpapagamit na ulit ako sa iyo. Maging active na ulit ako. Kung nawala man, Lord, yung sigla at alam ng aking damdamin sa paglilingkod, Lord, maybe this is the time, the message of Joel. We are living in the last days. Kung mananatili yung inyong pagiging maligamgam, mga kapatid, yung ating pagiging maligamgam, darating yung panahon, isusuka tayo ng Panginoon. And sasabihin, Lord, I never knew you. Depart from me. Tapos sasabihin mo, di ba Lord, nagpagaling kami may sakit? Dumalaw kami sa mga patay, dumalaw kami sa mga may sakit, nagbigay kami ng kung ano-ano, sabi Lord, I never knew you.
that is the saddest word you can ever hear in the Bible. Hindi kita kilala. Rejection. Pag na-reject ka ng Panginoon, sabi mo, sayang. Mas mahalaga pala yung inuna ko dapat si Lord pag nagising ko sa umaga at bago ko matulog. Yung si Lord yung kausap ko. No, pati, upo na po ako, no? Ang church po natin, kinakailangan manumbalik sa sigla, sa alab, sa dasig. Huwag niyong hayaan na ma-overpower tayo ng kamunduhan ng mga pangangailangan sa mundong ito. Hindi matatapos yan eh. Gawaing bahay, school, work, hindi yan matatapos. What I would like to tell you is this. Dalhin mo si Lord. Saan ka man makarating? Saan ka man pumunta? Sa school, sa work, sa bahay. Isipin mo lagi siya. That is the word Christianity means. Siya yung laman ng isip mo, ng puso mo. Yung Bible, lagi mong kasama. Yung Bible, meron kang palatandaan. Yung Bible, nasa iyong puso. Dahil someday, pupunit ito ni Satanas. Ano na ngayon? Kung ano yung na-memorize na lamang natin, yun na lamang ang ating pagkakalog sa atin ng Panginoon. I-restore ni Lord ano mang nawala sa atin. May God bless us all.